Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal sa amin sa kabila ng maraming kahinaan at kulang sa aming buhay. Hindi po kami karapat-dapat sa kaluwalhatian sa langit. Hindi po kami karapat-dapat sa dakilang kaligtasan ng Panginoon. Unit pinakalooban niyo po kami ng maluwalhating yung posisyon bilang anak ng Diyos. At hanggang sa oras na ito, hindi niyo po kami pinapabayaan. Lagi po kami tinutulungan, ginagabayan sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay ng Panginoon. Sa umagang ito, sa iyo lang po kami nagbibigay ng papapasalamat at pagpupuri sa inyo. Turuan niyo po kami ng inyong dakilang kalooban sa oras na ito. Kung para malaman po namin kung sino kami sa inyong harapan, kung gaano kahalaga ang aming buhay, ang aming oras, kung ano ang ministeryo na dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Tulungan niyo po kami sa lahat ng itong oras. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Thessalonica, chapter 4. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 13. Unang Thessalonica, chapter 4, magbula verse 13 hanggang 18 po. Okay po, magsalitan po tayo. From verse 13 hanggang 18 po, magsalitan po tayo. So ako po muna, tapos kayo. Sabay-sabay, daan-daan, malakas. Okay? Verse 13, ako po muna. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So, okay, salamat po. So, sa oras na ito, pag-aralan po natin tungkol sa mga natutulog. Sabi dito, natutulog kay Kristo Jesus. Last week po, di ba, maraming nangyari sa nakaraan linggo. Okay? 1 week before, mula noong November 12, nagkaroon po ng Bible seminar doon sa Kailaway Church. 5 araw ng Bible seminar. So, from Monday hanggang Friday. So, pagkatapos, Christian Living Seminar from Saturday
So, yung schedule po ay hanggang Monday, yung Christian Living Seminar. So, hindi patapos lahat. Kaya hanggang Monday lang po, hanggang Sunday lang po yung Christian Living Seminar. So, dahil may isang Korean brother ay so pumawi, isang pumanaw po, isang Korean brother. So kahapon po, after pre-meeting ng New Year Retreat, so nagkaroon po ng mga short yung ceremony ng paglilibing. So, maraming mga kapatiran ay nalungkot, lalo po yung mga pamilya ng Korean brother. So, yung pangalan po ay Brother Oh Young-nam. So, noong 2016 po, yung pinakaunang mission team dito sa Tanawan Church ay sumama po siya. Kaya doon po sa Tinurig, nagkaroon ng Bible Seminar sa Tinurig. Tapos 2017 po, sumama ulit. Tapos yung kanyang anak, yung kanyang asawa, sumama rin po sa mission team. So itong taon mission team ay pangatlong pagsama po niya sa mission team. Kaya yung puso po niya ay nasa mga naliligaw na kaluluwa dito sa Philippines. So nakita ko po yung kanilang passion, yung kanyang pangmamahal para sa mga kaluluwa dito. Naliligaw na kaluluwa dito sa bansang Pilipinas. Kaya iniwanan po niya yung kanyang puso dito sa bansang Pilipinas. Kaya kahapon po, yung kalahating ubo ng Korean, Brother Oh Young-nam ay naibaon na sa tabi ng puno o isang mga punos dito sa main building, Kalachuchi. Kaya dahil maganda po yung fragrance, maganda po yung mga amoy ng bulaklak. So kaya sana alalahanin po natin yung kanyang puso, yung kanyang pag-ibig at passion para sa evangelism po dito. So, dahil sa pagpadalangin po ng mga kapatiran at tulong, so natapos na pong maayos yung funeral dito saka sa Korea. So, kung wala pong tulong ng Diyos o tulong ng mga kapatiran, so imposible po ganitong mga kabilis yung mga proseso ng mga mga cremation, saka yung pagbuburol, saka yung ibang mga bagay sa pagbuburol o paglilibing ay imposible po ganitong kabilis kung walang tulong ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng makapatiran sa inyong panalangin at tulong at pakikiramay sa itong nangyari. Pero dito po, so gusto ko pong i-share po sa atin yung isang mensahe ng pag-asa. Meron pa po tayong pag-asa na makita-kita muli doon sa kaharian ng Diyos. So kung wala po tayong pag-asa, lungkot lang. Labis na lubok po tayo sa lungkot ng paghiwalay. Pero dito po sa unang Thessalonica chapter 4, maraming ibang mga talata ay nagsasabi tungkol sa muling pagkabuhay, resurrection ng mga
ligtas, resurrection ng mga hindi ligtas. So, para makaroon po tayo ng kaaliwan at pag-asa. So, verse 13 po, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Ito po, ang tungkol sa mga natutulog. Okay. So, ano pong ibig sabihin, natutulog? Hindi po ito physical na tulog. Ito po yung spiritual na tulog. Physically, patay na sila. Pero sinasabi pa sa Biblia, tulog sila. Bakit? Sinasabi sa nakasulat sa Biblia, ganitong mga bagay, natutulog. Bakit hindi sinasabi namatay? Yung tulog, meaning, so gigising sila, tama po? Gigising sila. Yun po yung meaning ng tulog. Kahit physically, namatay po sila, pero bubuhayin po sila muli. Bubuhayin muli sa huling araw. Kaya sabi po dito, tulog. Upang kayo ay huwag malungkot. So ito po yung meaning, ito po yung layunin ng mensahe po dito. Mensahe po ni Apostol Pablo, upang tayo ay huwag malungkot. Upang tayo ay huwag masyadong malungkot. Kasi po kung walang pag-asa, lungkot lang lungkot nandyan sa puso. Kaya kapag namatay na po yung experience po natin, kapag ipinanganak isang bata, sobrang galak po tayo. Nagagalak po tayo sa kapanganakan ng isang baby. Tuwang-tuwa nga po tayo. Tapos, kapag may sakit o may problema, doon po tayo nalulungkot, na lumuluha, umiiyak. Ano po yung pinakamatinding kalungkutan na nararasan po natin? Ano po yung pinakamalaking kalungkutan na nararasan po natin sa buhay? Kapag namatay na po ang mahal sa buhay. Kapag namatay na po yung mahal sa buhay, yung magulang, yung mga kapatid, yung mga anak, minsan, kapag namatay na po yung anak, yun po yung pinaka matinding sakit sa puso. Matinding sakit, matinding kirot. Pag namatay na po, bakit umiyak po tayo pag namatay na po yung mahal sa buhay? Bakit lungkot po tayo? Dahil, so hindi na po sila kasama sa mundo. Hindi na po sila kasama sa mundo. Kaya nalulungkot po tayo. So yun po yung experience ng mga tao. Pero nung nakilala po natin yung Panginoon, saka yung Biblia, so doon po nakikita po natin yung buhay ng isang tao ay hindi matatapos doon po sa kamatayan. Yung kamatayan po ay katapusan lamang ng katawan. Okay? Yung buhay natin sa lupa, 70 o 8 years na buhay natin, hindi po yung lahat sa buhay natin. Isang bahagi lang. Isang napakaiksing bahagi lang ng buhay natin. Kaya kamatayan, yung dati po natin pakakilala sa kamatayan, tapos na lahat. Wala na siya. Okay? Wala na. Okay. Kaya pagka-living now, di ba? Pagka-living, tapos pag umuwi na, so, wala na. Pero sinasabi ng Biblia, so, sa atin, kahit namatay na isang tao, nandyan pa rin. Kahit wala sila sa lupang ito, pero sa langit,
nandyan pa rin. Okay. Yung kanilang espiritu ay sa harap ng Diyos. Tapos, naghihintay po sila sa atin. Okay. Naghihintay po sila sa atin para makita-kita muli. Saan po? Dito sa lupa? Hindi po sa langit. Gusto po natin sana babalik sila sa buhay para pa-extend yung natin kasama, sama-sama. Pero hindi pwede. May katapusan po yung ating pagsasama sa lupang ito. Pagkalipas ng panahon, okay, pag matanda na po, minsan dahil sa sakit, yung ating pagsasama-sama sa lupa ay matatapos. May purpose po sa ating buhay sa mundong ito. So yun po yung dapat matupad habang buhay pa. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, dapat matupad po yung purpose po na ito. Yung purpose po ng buhay po natin, hindi po yung mga malakas yung katawan, hindi po yung mahabang buhay, hindi po yung mga masayang buhay, hindi po yun. Yung purpose natin, purpose ng buhay po natin sa mundong ito ay para maging handa na makapasok sa buhay na walang hanggan. Para maging handa na makapasok po tayo sa buhay na walang hanggang sa langit. Kung handa na po tayo, kung ligtas na po tayo, so paano maging handa na makapasok po tayo sa buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay. Kaya yung sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagsisisi at panampalataya sa Ebanghelyo, so doon po maunawan po natin na lahat ng kasalanan po natin ay natubos na, nabayaran na sa pamamagitan po ng banal na dugo ni Jesucristo. Noong naunawan po natin yon, so yun po yung sandali na naging handa po tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, naging handa po tayong mamatay. Ay, Pastor, takot pa rin ako sa kamatayan. Kahit ligtas na po tayo, takot pa rin sa kamatayan. Takot pa rin sa kasakit sa buhay, sakit sa katawan. Takot pa rin sa mga problema sa buhay. Kung ganun po, pag-isipan po ninyong mabuti tungkol sa inyong pananampalataya. Bakit takot pa rin? Kung handa po tayong makapasok sa langit, ibig sabihin, meron po tayong isang magandang gusali sa langit. Meron po tayong isang mansion sa langit. Doon po tayo mananatili magpakailanman. Yung buhay po natin sa mundong ito, yung parang buhay sa kubo lang. Okay? 78 years na buhay natin sa lupa ay parang nasa kubo lang tayo. Kung meron po tayong magandang mansion sa langit, siyempre, yung kamatayan at lipat bahay lang. Kamatayan po ay lipat bahay lang. Transfer. Mas magandang bahay. Bakit lungkot pa rin? Bakit takot pa rin? Kaya, kailangan po natin suriin yung sarili o i-check po yung ating sarili kung natatakot pa ako masyado sa kamatayan. So, kailangan i-check muna yung kaligtasan. Okay? Dahil, ito po yung pag-asa po natin. Ano po yung pag-asa? Verse 14. Sapagkat kung tayo ay sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay ganun din naman. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos
na kasama niya. So, anong ibig sabihin? Dadalhin ng Diyos yung mga natutulog kasama niya. So, pagbalik po ng Panginoon Hesus Kristo, okay, yung mga namatay, yung mga natutulog ay namatay na. Yung kanilang katawan ay nabulok na dito sa lupa. Wala na po dito, nabulok na. Pero yung kanilang espiritu, nasaan po? Nandun sa Diyos. Nandun sa Diyos. Kaya dadalhin po ng Diyos yung mga espiritu nila. Dadalhin ng Diyos. Kasama ni Hesus Kristo. So, ilagay po natin dito yung bookmark. Tapos, so, punta po tayo sa Colosas, chapter 3. Colosas chapter 3, verse 1. Verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Ito po, dalawang talata. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, kundi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay. Verse 3 po, sapagkat kayo ay namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So, sapagkat kayo ay namatay na. Ay, buhay pa tayo, di ba? Buhay pa? Buhay pa. Pero sabi dito, kayo'y namatay na. Habang binabasa po natin yung Biblia, so pag-isipan po natin mabuti yung meaning, kahulugan ng mga bawat talata. Dahil ito po ay salita ng Diyos. Lahat po ng mga nakasulat po dito ay hanggang ngayon, natupad na po at matutupad pa rin. Kung ito po ay salita ng tao, so pwede po ignore o pwede po hamakin po ito, baliwalain ito. Dahil kung ito po ay salita ng tao lang. Pero kung ito po ay salita ng Diyos, so Biblia, lahat po ng mga nakasulat po dito ay totoo. Totoo. So, hindi po ito religion. Yung Bible po ang pinag-usapan po natin. Salita ng Diyos. Kung ano mang nakasulat sa Biblia, so dapat malaman po natin, yun po ang katotohanan. Kayo ay namatay na, ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Natatagong kasama ni Kristo kay Jesus, sa Diyos. Yung buhay mo ay nakatago sa Diyos. Okay. So, yun po yung tunay na buhay natin. Kaya yung mga natutulog, yung mga namatay na kay Kristo Jesus, yung kanilang katawan ay bulok na, wala na. Pero yung kanilang espiritu po ay nandoon na sa Diyos, kasama ng Diyos. Kaya yun po yung dadalhin niya sa kanyang second coming. Kaya yung katawan ay bubuhain muli, tapos yung pagsasamahin po itong dalawa. Yun po yung mangyari sa resurrection, araw ng muling pagkabuhay. Kaya verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayak,
ay mahahayak nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So, kaya sabi po ni Apostol Pablo paulit-ulit, ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa taas. Ituon ninyo, i-focus ninyo ang inyong isip sa mga makalangit na bagay. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw na lupa. So, yun po mga lagi po na-remind ko sa inyo. So, nasaan? Saan po tayo tumitingin? Sa mga makalangit na bagay o sa mga makalupang bagay? Kung bulit po tayong binuhay kasama ni Kristo. So, balik po tayo sa unang Thessalonica. Verse 16 po. So, ito po yung mangyayari. Ito po yung mangyayari. Ito po yung mas detailed po na explanation kung ano po yung mangyayari sa pagdating ng Panginoon Jesucristo. Okay? 16, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Okay. Bababa, sino po yung bababa? Panginoong mismo. Okay? Panginoong mismo ay bababa. Mula sa langit. Okay? So, ibig sabihin, may langit. May langit. Mula sa langit. Yung langit po ito, hindi po yung mga itong sky. So, may langit. Doon po, bababa, doon, mula doon. Kaya si Kristo po ngayon, nasa kaanan ng Diyos. Okay? Doon po siya nanalangin ngayon para sa mga naliligaw na kaluluwa. Sana maligtas yung mga maraming naliligaw na kaluluwa. Alam niyo po ba, yun po yung prayer po ng Panginoon Jesucristo. Yung pinaka-prayer po ng Panginoon Jesucristo ngayon po, ay hindi po sana malakas po yung katawan nila, sana mahaba yung buhay nila, sana maging maayos yung buhay nila sa lupa. Hindi po ganun yung panalangin po ng Panginoon ngayon. Yung panalangin po ng Panginoon ngayon, ay sana mas maraming naliligaw na kaluluwa ay makaunawa ng ebanghelyong ito at maging handa na makapunta dito sa langit. Dahil yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Hindi po yung pansamantalang magandang buhay sa lupa. Okay. Mamamatay tayo. Kahit malakas pa yung katawan mo ngayon, mamamatay pa din. So, kahit bata pa ngayon, kabataan, mamamatay pa din. So, yun po yung buhay natin. Yun po yung buhay. So, birthday. Okay? Meron po tayong birthday. Sabi po natin, happy birthday. No? Hindi po nila alam bakit happy. Okay? Alam po nila yung purpose para maging masaya lang, para maging masaya. Alam mo, habang masaya po sila, ang Diyos ay malungkot. Ang Diyos ay malungkot doon sa kanilang yung mga kasayaan. Dahil hindi po nila alam kung saan sila patungo. Patungo po sila sa walang hanggang kapahamakan. Walang hanggang kapahamakan patungo. Patungo po sila sa walang hanggang kapahamakan, pero on the way, masaya. On the way, masaya, pero doon sa dulo,
mapapahamak sila sa impyerno. Kaya ang Diyos din masaya doon? Hindi po. So, Panginoong mismo bababa mula sa langit, may sigaw, may tinik ng arkanghel, may trompeta ng Diyos, okay. May trompeta. Ang pangalan pagtinawag, ang pangalan pagtinawag, ang pangalan pagtinawag, naroon ako at tutugon agad. Okay. Pag trompeta ng arkanghel, marinig po natin, yun po yung araw na kukunin. Lahat po ng mga taong ligtas kukunin. Okay? Trompeta ng Diyos. Okay? Tinig ng arkanghel. Tatawagin po ng Diyos lahat po ng yung mga taong ligtas lang makakarinig ng itong trompeta. Pag narinig po natin yung trompeta ng Diyos, lahat po ng mga ginagawa natin, iiwanan. Okay? Yung trabaho mo, kukunin? Wala. Ano po yung kukunin po ninyo doon sa pagbalik po ng Panginoon Jesucristo? Kahit mismong pamilya, iiwan. Kaya Matthew chapter 24, kung anong mangyari doon sa rapture. Dalawang tao nasa gilingan. Dalawa nasa bukid. Anong ginagawa nila sa gilingan? Nagluluto. Sino po yung mga kasama ninyo sa pagluluto sa bahay? Ikaw lang? O may kasama? Sino po yung kasama o katulong mo sa pagluluto? So, minsan, mga anak, okay? Kahit yung mismong mga pamilya mo na kasama sa pagluluto ay hindi makakasama sa rapture. May kukunin, may iiwan. Doon sa bukid, sino po yung kasama mo sa bukid, sa trabaho? May katrabaho. Yung mga katrabaho po natin, hindi po makakasama sa rapture. May kukunin, may iiwan. Sa isang higaan, sino po yung kasama mo sa higaan? Ikaw lang nag-isa o may kasamang asawa o lalaki, babae. Okay? Mismong mga husband and wife o mga mag-ama o mag-ina hindi po makakasama sa rapture. Meron pong kukunin, meron pong iiwan. Mangyari po yun. Ito po yung araw ng pagbalik ng Panginoon Jesucristo. Darating po ito. Okay? Mamatay tayo, diba? Mamatay tayo for sure. 100% mangyari po yun. Kasi yun po yung experience po natin. Pero ito po, yung second coming of Jesus, mangyari po ba ito? Yes, mangyari. Ilan percent? 100%. Kahit hindi pa po natin nakita yung second coming, pero ito din po, isang buong history. Ito po yung scenario, ito po yung plano ng Diyos. Okay? Buti nga, nasa bandang huli tayo. Okay? Nasa bandang huli po tayo sa history ng mundo. Okay? So, ito po yung creation. Ito po yung sakripisyo po ng Panginoon Jesucristo. Namatay po siya sa cross para sa kasalanan ng buong salibutan. Okay? Namatay siya sa cross.
Ito po yung pinaka-highlight. Okay? Yung pagbalik po ng pagdating po ng Panginoon Jesucristo. So, kailan po? 2023 years ago. 2,000 taon na ang nakakalipas. Okay. 2,000 taon na ang nakakalipas. So, pumarito si Jesucristo sa mundong ito at dumanak po yung kanyang banal na dugo. So, nandito po tayo 2023. So, November 25. Ang layo. Okay? Mahirap natin maisipan. 2,000 years ago? 2,000 taon na ang nakakalipas? Ang nangyari, 2,000 taon na ang nakakalipas sa kayong buhay ko ngayon, ang layo. Anong kinalaman? Ang nangyari doon sa cross, namatay daw si Jesus. Di ba dati narinig po natin maraming beses, dumanag yung kanyang dugo? Anong kinalaman niya sa akin? Ngayon, 2023 years na. Busy ako sa buhay ko. Busy ako sa hanap buhay. Busy ako sa pag-aaral. Busy ako sa trabaho, hanap buhay. Busy ako sa mga pamilya, pagpapalaki ng mga bata. Busy ako sa paglalaba. Busy ako sa mga paglilinis, pagluluto. Anong kinalaman na ginawa ni Jesus? Yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, pagtanak ng dugo. May sakit pa rin sa tuhod ko, may problema pa rin sa pamilya ko, may utang pa rin ako. Kung walang pagtulong ng Diyos, kung walang kilos ng banal na Espiritu, mahirap i-connect po natin doon kay Jesus. Mahirap po i-connect po natin yung buhay po natin doon kay Jesucristo. Sino siya? Bakit namatay siya sa krus? Bakit dumanag yung kanyang dugo? Bilang isang Kristiyano na nakaunawa na namatay si Kristo para sa akin, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano ba yung pag-asa ko? Ano ba yung bagong pangarap, bagong misyon sa buhay ko? Ano ang purpose ng buhay ko? Nakikita po natin maraming tao, mga ipinanganak, namatay, ipinanganak, namatay, ipinanganak, namatay, ipinanganak, namatay. Pero hindi pa po natin nakita na bumalik si Jesucristo. Hindi pa po natin. Sabi doon, babalik siya. Babalik. Ito po yung second coming. Malapit na po tayo dito. Malapit. Yung second coming. Hindi pa po natin nakita ito, second coming of Jesus. Okay? Pero, di ba, signs ng last day, nangyari po sa ating panahon. Okay? Signs po ng last day, tanda ng huling araw. Okay? Di ba, creation, parang ito po yung kapanganakan ng mundong ito. Okay? Kapanganakan ng mundong ito, creation. Tapos, darating po yung araw ng mga final judgment. So, ito po yung senaryo. Ito po yung pinaka-senaryo o plano ng Diyos. Nandito po tayo. So, 16 po, balik po. Sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Hindi pa po ito nakita ng mundo. Okay? Yung unang pagdating, nakita na. Yung unang pagdating ng Panginoon Jesucristo ay nakita na ng salibutan. Pero ngayon, kahit nakita lang po natin yung unang pagdating ng Panginoon Jesucristo, pero ngayon, ano po yung ginagawa ng tao?
Merry Christmas. Yun po yung ginagawa ng tao. Merry Christmas. Yun din po yung unang pagdating po ng Panginoon Jesucristo, yun din po yung ginagawa nilang mga pagkakataon para masaya. Nakakalungkot po ito. Okay. Pumunta po kayo sa mga mall ngayon, mga SM, di ba? May bagong SM, Santo Tomas, bagong SM. Nakapunta po ba kayo? Pasyal po kayo, pasyal. Ang gandang decoration. Mga Merry Christmas, mga carol song, maraming mga uso. Uso ba yung deer? Deer? Ano bang Tagalog? Uso? Usa. Okay. Mga magagandang usa, mga tree. So, November pa ngayon. November pa. Pero hanggang December, okay, paingay na paingay, patindi na patindi, ganong mga takpo. Yung unang pagdating po ng Panginoon Jesucristo, ang pinakamahalagang meaning po doon ay dugo ni Jesucristo. Yung sakripisyo po niya. Bakit? Namatay siya sa cross. Para masaya po tayo sa Christmas? Hindi po. Para maging masaya po tayo sa mga end of season? Hindi po. Okay. Para makapunta po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya John 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak sa impyerno, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang kaluwalhatian. Yun po yung lagi po sinasabi ng Diyos sa atin. Ituon mo ang inyong pag-iisip sa langit. Ituon mo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, nasa taas. Huwag mong ituon ang inyong isip mo sa mga bagay na nasa lupa. Masisira yun. Pansamantalang yun. Yung kalusugan, yung mga trabaho natin, yung mga pag-aaral natin, para saan yun? Yun po yung naririmain po ng Diyos sa atin. Pero darating po yung araw na bababa ang Panginoon. Bababa ang Panginoon. Yun po yung magiging araw na malalaman po natin for sure, okay, kung ano po ang mas mahalaga. Halimbawa po, kung ngayon po yung last day sa buhay natin. Example lang po, kung ngayon po yung pinaka-last day natin sa mundong ito, ano po yung gagawin ninyo? Busy pa din sa trabaho? So, hindi siguro. Kasi ngayon araw yung last day. Siguro mga mahal sa buhay. Okay? Ay gusto kong kausap, I love you, I'm sorry. Kaya bago mahuli po tayo, isipin po natin itong mabuti. Kaya yung mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yung mga namatay, sila po yung natutulog. Okay? Kaya sabi po doon sa unang Thessalonica, natutulog sila. Natutulog dahil pagbalik po ng Panginoon Jesucristo, yung mga namatay kay Kristo. Yung mga namatay kay Kristo. Ang mahalaga po dito, kay Kristo. Maraming tao po ay namamatay sa labas ni Kristo. Maraming tao po ay namamatay na walang tamang relasyon sa kay Kristo. Okay. Hindi po nila na-experience yung tunay na pagsisisi, hindi po nila narinig po yung ebanghelyo,
hindi po nila na-experience yung pananampalataya kay Kristo Jesus. May knowledge, maaari po may knowledge, pero yung relation ay wala. Namatay po sila sa labas ni Kristo. Okay. Kung namatay po sila kay Kristo, kilala sila ng Diyos, kilala sila ni Kristo. Kaya, babangon muna. Verse 17 po, pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kaya, sino pong mauna? Sino pong mauna? Yung mga namatay o buhay pa? Yung mga namatay, sila po yung mauna. Okay? Sila po yung mas mauna sa sa transformation. Okay? Yung babaguhin po ng Diyos yung ating hamang ng katawan. Pero yung mga namatay, sila po yung mas mauna doon sa transformation ng katawan. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira, okay, ay aagawin. Bago po tayo aagawin kasama nila, ay babaguhin po niya muna yung ating hamang na katawan. Ito po, Philippians, pumunta po tayo sa Pilipos, chapter 3 verse 20, Pilipos chapter 3 verse 20. So verse 20 po, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, bulad do'y hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ano po daw? Ano po yung hinihintay po natin? Ano po ang hinihintay po ninyo sa buhay? Wala? Yung manalo sa loto? O kagalingan sa sakit? Yan po bang hinihintay po ninyo? Sana walang sakit? O sana maging maayos yung mga negosyo? Ano po, yung pangarap natin, ano po yung pangarap ninyo? Bilang isang Kristiyano, dapat may pangarap tayo. Ito sana mangyari. So, hinihintay po natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Hinihintay po natin. At bago bumalik siya, sana yung mahal ko sa buhay ay makakasama doon. Yun po yung hangarin po natin. Bago bumalik si Jesucristo, sana yung mahal ko sa buhay ay mahikayat, ma-evangelize, para makasama sila doon. Dahil darating po yung araw na ito. Mangyayari po yun. Darating po yung araw na ito. Di ba bago dumating yung bagyo, di ba may forecasting ng pag-asa. Bago dumating po yung bagyo, dapat i-ready po natin yung mga, para minimize po yung damage. Okay? Verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. So, ito po yung mangyayari. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan. Kaya, hindi po ganitong katawan sa langit. Okay lang po ba sa iyo? Ganitong katawan sa langit? O ayaw? So, hindi pwede ganitong katawan sa langit, magpakailanman. Kaya, meron pong mga example na ipinakita ng Diyos. Parang, di ba, buto, saka yung flower. Magandang flower, maraming flower dito sa harap, mga kalachuchi. Yung plumeria,
Love Hawaii. Maraming pangalan. Kalachuchi. Pero yung buto, maganda po ba yung buto o pangit? Maliit lang po yung buto. Pero sa loob ng buto, ng itong bulaklak, magandang bulaklak. Kaya yung buhay, yung katawan po natin ngayon, parang buto lang. Yung magiging katawan po natin sa langit ay bulaklak. So, naintindihan po ba? Hindi ganitong katawan. Yung uod na gumagapang at kumakain ng daon, saka yung butterfly, so mahirap ito mai-compare. Pero yung magandang butterfly ay galing po sa isang pangit na uod. Ganun po tayo yung ating katawan, parang uod. Pero hindi ganito po tayo sa langit. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan para maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Maluwalhating katawan, glorified body. Glorification, ito po yung tawag. So, pagbalik po ng Panginoon, yung glorification, yun po yung mangyari. Glorification. Gagawin po ng Diyos yung ating katawan, kagaya ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Glorified body. So, balik po tayo sa unang Thessalonica. Kaya verse 17, so yung mga namatay muna, babaguhin. Yung mga namatay muna, babangon. Kaya mula nung namatay si Kristo hanggang ngayon, mga mahabang panahon, maraming tao ay ipinanganak, namatay, di ba? Yung population po ng buong mundong ito, mga ilan po ba yung population? Mga 8 billion, so 8 billion na tao. Sobrang daming mga tao sa mundong ito. Pero sa tingin niyo po, mga ilan po kaya ay naligtas? Marami? Sa tingin mo? Hindi po, konti. Narrow way, narrow gate. Bakit po konti lang naligtas? Bakit konti lang makakapunta sa langit? Dahil konti lang gustong maligtas. Dahil konti lang gustong pumunta sa langit. Mas maraming tao sa mundong ito, mas gusto po nila mag-enjoy sa lupang ito. Yun po yung reason bakit konti lang ligtas. Mas maraming tao po, yung kanilang isip ay nakatuon lamang po sa makalupang bagay. Doon po sila busy ngayon. Kaya sabi nila, naniniwala ako sa Diyos, nagdadasal ako sa Panginoong Jesucristo, pero yung kanilang prayer ay para sa kanilang magandang buhay sa lupa, para sa kalusugan, para sa mga trabaho nila sa lupa. Hindi po nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Nakakalungkot pero totoo po ito. Totoo. Kaya yung mga kapatiran dito, Tanawan Church, brothers and sisters, nasaan po ba yung isip ninyo? Nasa langit ba yung ating isip o nasa lupa pa yung ating isip? Mas malapit pa yung cellphone lagi sa inyo o Bible po ba ay malapit sa inyo? Okay. Nag-uusap po ba tayo sa Panginoon sa prayer o puro tao lang yung kausap natin? So kahiligtas po tayo pero nandyan pa rin yung mga tukso ng salibutan, nandyan pa rin yung mga temptation ng salibutan, nandyan pa rin po yung mga pagnanasa ng laman sa loob natin. Okay? Kaya dumadaan po tayo sa maraming pagsubok, dumadaan po tayo sa maraming mga temptation o tukso ng salibutan. Kaya doon po tayo minsan natitisod, nabubual, nangihina. Kahit ligtas na.
Nandyan pa din yung salvation, pero minsan bumabaksak po tayo sa ating pananampalataya. Dahil nandyan pa rin yung mga tukso ni Satanas. Pagsubok. So, yung mga namatay, kay Kristo ay babangon muna. Tapos, yung mga nabubuhay na natitira, aagawin po sila ng Panginoon. Kaya sa himpapawid, upang salubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Verse 17. Upang salubungin ang Panginoon sa papawidin. Tapos, sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon. Kailanman. Ito po yung kalooban ng Diyos. Okay. Takot pa rin sa kamatayan? Ito po yung mangyari. Babangon muli. Kahit patay na, pero kung namatay sila kay Kristo, yun po yung mahalagang kondisyon. Saan sila namatay? Namatay ba sila sa mga private hospital? O namatay ba sila sa bahay? Hindi po yun mahalaga. Namatay ba sila kay Kristo? Namatay ba sila na ligtas? Ligtas ba sila? Namatay ba sila sa pag-asa? Kung ganon, ito po yung mangyari. Babangon muna sila. Mauna po sila sa glorification. Babangon muna sila, yung mga namatay kay Kristo. At tayo din po, babaguhin ng Diyos yung ating katawan. At aagawin po ng Diyos, kukunin. May iiwan, may kukunin. Tapos doon sa papawidin. Ano pong ibig sabihin, papawidin? So ito po yung hindi physical na langit. Ito po yung kaharian ng Diyos. Aagawin. Bakit aagawin tayo ng Diyos? Maganda yung bahay natin. Bakit aagawin tayo doon sa mga bahay natin? Sinasabi ng Diyos, hindi po yan tunay na tahanan mo. Temporary lang yan, temporary. Nakatira ka dyan, temporary lang. Pero hindi po yan tunay na tahanan mo. Tara na. Okay? Inihanda ko yung magandang bahay, magandang tahanan para sa iyo. Okay? Mula nung creation, mula nung nilikha ng Diyos sa libutan, so, itinatayo po ng Diyos yung magandang bahay para sa atin. Una, John, Gospel of Juan, chapter 14. Verse 1. Gospel of John, John chapter 14, verse 1. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa iyo? At kung ako ay pumunta doon at maihanda ko ang isang lugar para sa iyo, ako ay babalik at kayo ay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo din ay naroroon. Isang lugar. Inihahanda po ng Diyos isang lugar para sa atin. Tapos, pagkatapos, kapag naihanda na, ako ay babalik. Babalik ako at tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Dadalhin tayo ng Diyos. Dadalhin.
Nasaan po ang ating puso? Nandito pa rin yung ating puso? So, yun po yung gusto kong malaman. Yun po yung gusto kong itanong sa iyo. Nasaan po ba ang inyong puso? Nasaan po ba ang inyong isip? Ano pa po yung ating plano sa buhay? Dati, nung hindi pa natin kilala ang Diyos, yung ating plano ay para sa mga hanabuhay, para sa pamilya lang, para sa buhay natin sa lupa. Yun po yung mga inisip po natin dati. Pero ngayon, okay, kilala na po natin ang Diyos. Kilala po natin ang Panginoon. Tapos, nalaman po natin ang plano ng Diyos. Ito po yung mangyayari. Sa pamamagitan ng Biblia, so sinasabi, paulit-ulit, sinasabi po ng Diyos sa atin, ito yung gagawin ko. Babalik po ako, babalik ako. Okay? Inihahanda ko pag handa na yung tahanan sa langit, babalik ako sa iyo. Ang tanong po ng Panginoon sa atin, sino ba ang gusto mong isama doon? Yun po yung mission po natin. Ang tanong po ng Panginoon po sa atin, sino ang gusto mong isama sa langit? Evangelism. Evangelism. Verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pumunta po tayo sa Lucas chapter 16. Lucas chapter 16, verse 19. So magmula verse 19 hanggang 31, ito po yung isang kilalang storya tungkol sa isang mayaman at isang plubi, si Lazaro. Okay? Verse 19, meron isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube, pinong lino, nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuhan ay nakahandusay ang isang pulubi na ng pangalan na Lazaro na puno ng mga sugat. So, dalawang example. Isang mayaman, isang pulubi. Okay? Ito po yung mga kumakatawan ng lahat ng tao. Okay? Dalawa. Okay? Isang mayaman, isang pulubi. Para may idea po tayo. Para may idea po tayo kung nasaan ba ako sa itong dalawang panig. Yung mayaman, nagsusuot ng kulay ube, pinong lino, mamahaling mga suot. Araw-araw, may pista, maraming pagkain. Kaya yun po yung mga hinahanap o hinahabol ng maraming tao. Sana maging ganito yung buhay ko. Parang ito po yung pangarap po ng maraming tao. Magandang suot, magandang cellphone, magandang bahay, magandang sasakyan. Tapos enjoy. Enjoy sa buhay. Maraming pagkain. Pero doon sa kabila, si Lazaro, so kawawa po yung buhay, si Lazaro. Pero tantahan po ninyo, yung pangalan po ng mayaman, wala dito. Pero yung pangalan po ng isang plubi ay nandoon na sa Biblia. Ibig sabihin, sa harap ng Diyos, sino po ba mas mahalaga? Sino po ba yung mas marangal sa harap ng Diyos? Plubi. Sa mata ng tao, mayaman ay mas maganda buhay. Pero tandaan po ninyo, pangalan po ng mayaman ay wala dito, wala sa Bible. Pero yung isang plubi, di ba hamak na tao sa mata ng tao, isang abang tao, hinahamak ng ibang tao, tinatabi lagi ng tao, pero yung pangalan po niya ay nakasulat na sa Biblia, Lazaro. May sugat, puno ng sugat. Verse 20, puno ng mga sugat. Sakit, walang pera,
puno ng sugat. Ito po yung ayaw ng tao, ganitong buhay. Ganitong buhay, ayaw ng tao. Yung mga aso lumalapit sa pulubi at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kawawa. Pero, verse 22, basahin po natin. Ito nang sabay-sabay verse 22. 3, 2, 1. At nangyari, namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. 19, 20, 21. So, yun po yung buhay sa lupa. Chapter 1. Okay? Pero yung buhay natin, yung tunay na buhay po natin ay mag-umpisa doon sa chapter 2. Yung chapter 1, very short, maiksi lang po yung buhay doon sa chapter 1. Mayaman, mga nag-enjoy, nagpipiesta araw-araw, maraming pagkain, kulay ube, pero napakaiksi po yung buhay ganyan. Okay. Yung buhay ng pulubi, kawawa, miserable buhay, puno ng sugat, hinihimuran siya ng aso, pero maiksi din. Okay. Kahit buhay ng mayaman, kahit buhay ng pulubi, maiksi. May katapusan, may kamatayan. Hindi po yan mahalaga kung pulubi ba tayo o mayaman ba tayo sa mundong ito. Hindi po yan mahalaga. Ang mahalaga po ay magmula sa chapter 2. Nung namatay po sila, anong nangyari? Yung pulubi, Lazaro, ay dinala ng anghel, kandungan ni Abraham. Nasa langit. Pero yung mayaman, nasaan na po? Nandun po sa Hades, apoy. Okay. Alin po ba mas mahalaga? Isipin po natin. Alin po ba mas mahalaga? Verse 23, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kantungan. Pagkatapos ng maiksing buhay nila sa lupa, so second stage, si Lazaro nasa kandungan ni Abraham. Si mayaman ay nasa apoy na. Doon po sa apoy, doon po na-realize ng mayaman, mali pala yung isip ko. Tapos doon po, nagkiusap po siya kay Abraham. Abraham, sana isugo mo si Lazaro dito at upang itubok niya ang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. Palamigin ang aking dila. Dahil nahirapan ako sa apoy na ito. Nahirapan ako sa apoy na ito. Verse 24, di ba bandang huli? Sapagkat nahirapan ako sa apoy na ito. Pero pagkatapos ng kamatayan, doon sa kabila, pwede mga ilipat-lipat? Hindi pwede kapag nasa Hades ka na. Yung Hades po ay, ito po yung mga kulungan para sa espiritu. Okay? Yung mga espiritu ng mga taong ligtas ay nasa paraiso na. Pero yung mga espiritu ng mga taong hindi pa ligtas ay nasa Hades. Pero apoy pa rin. Nahirapan po doon. Di ba dito sa Philippines, kapag namatay na po, di ba? Nagdadasal po tao para sa kanila, tama po? Pero mali po yun. Walang silbi. Huli na. Hindi pwede maipanalangin po isang patay. Kaya, so sana malaman po ng mga kapatiran dito, yung pagdadasal po para sa mga patay ay hindi po yan biblical. Maling gawain po yan, mali. Pagdadasal para sa mga patay ay hindi tama. Dahil huli na, late na.
Kaya ano ang dapat gawin habang buhay pa? Dapat sila po ang mag-choice. Habang buhay pa, dapat sila po ang dapat mag-choice kung mananampalataya o hindi. Okay. So, tapos, kapag namatay na po, so hindi na pwede sila ipanalangin. Kaya di ba kahapon, nanalangin po tayo. Pero hindi, yung panalangin po, hindi po para sa brother na namatay. Yung panalangin po kahapon, para sa pamilya niya na sa Korea at para sa ating sarili. Okay. Hindi po para sa brother na yon. Kasi nasa langit na po siya. So, hindi pwede transfer. Nasa purgatorio, wala pong purgatorio dito. Yung purgatorio po ay hindi po galing sa Biblia. Wala pong purgatorio sa Biblia. Tapos, kapag nasa impyerno ka na, so hindi pwede lipat. Hindi pwede makakapasok, makakalabas po doon. So yun po yung kailangan po natin malaman. Kaya verse 26. Bukod dito may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nangnanais tumawid buhat dito patungo sa iyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula diyan patungo sa amin. Kaya wala pong mga paglipat-lipat, pagtawid-tawid. Wala pong purgatorio. Kaya yung mayaman po ito, nandun na po siya sa mga Hades, nahirapan siya sa apoy. Kaya doon po, naisip po niya yung kanyang 5 kapatid na buhay pa. Meron po siyang 5 kapatid. So ano po yung naisip po ng itong mayaman? Sana, yung aking 5 kapatid, hindi nila alam na may impyerno. Yung 5 kapatid ko ay sana hindi pumunta dito. Kaya ito po yung mga sabi po ng mayaman. Verse 27. Sinabi niya, kung gayon ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila, nang hindi din sila mapunta sa dakong ito ng pagturusa. So, sino po ba nagpo-pray po ngayon? Okay? Yung mayaman po ito. Siguro po, yung mga 5 kapatid ngayon, nagdadasal po sila ngayon, sana yung kapatid kong namatay ay sana mapunta sa langit. Kagaya po ng mga practice ng Katolik. Pero ngayon, sino po yung nagdadasal ngayon? Yung mga taong namatay. Nasa Hades na siya. Doon po siya nakikiusap kay Abraham. Sana yung 5 kong kapatid ay huwag pumunta dito sa dakong pagturusa. Yun po yung dapat gawin natin habang buhay pa. Diba? Buhay pa tayo. Tapos, alam po natin na meron po talagang dakong ito ng pagturusa pagkatapos ng kamatayan. Alam po natin na yung ating mahal sa buhay ay mapupunta sa itong dakong pagturusa dahil hindi pa po sila ligtas. Kung ganon, ano po yung dapat natin gawin? So, kailangan po natin bigyan sila ng warning. So, mama, papa, o kapatid, ate, kuya, yung mga kaibigan, kailangan po isama, kailangan po sila binigyan ng warning para hindi po sila pumunta sa dako ng pagturusa. So, yun po yung mission po natin. Ilan po ba may kapatid kayo? Si Nazaro ay yung mayaman po ito, meron po siyang 5 kapatid, lalaki. 5 brothers. Ilan po ba kayong kapatid? Ilan po ba kayong anak? Okay.
anong mangyari sa kanila kung mamatay po sila na hindi ligtas? So, balik po tayo sa dito po muna, verse 29. Subalit, sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisi. Verse 31, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Ano po yung suggestion ni Abraham? Hayaan mo silang makinig sa Bible seminar. Okay. Hayaan mo sila makinig ng salita ng Diyos. Moises, propeta, sila po yung nangangaral. Pero sabi ng mayaman, hindi po. Kung isang tao mula sa patay, di ba, shocking po yan, shocking. Doon po sila magsisi at manampalataya. Yung himala, milagro. So yun po yung mga iniisip po ng mayaman. Kailangan isang malaking himala, mga gumaling sa sakit. Pagkagaling sa sakit. Yun ang kailangan para sumampalataya sila. Pero anong sabi ni Moises? Hindi. Kung ayaw nila makinig sa salita ng Diyos, so walang ibang paraan. Faith comes by hearing. Hindi sa pamamagitan ng milagro. Kahit milagro, nakikita po nila, isang sakit, gumaling na, o yung mga bingi na buksan, o mga mata na buksan. Pero temporary lang po yan. Mamamatay pa din. Mga maiksing extension na lang. Hindi po yan permanental yung solusyon sa problema natin sa buhay. Yung pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. At pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya magmula bukas, may Bible seminar po tayo. Okay? Yung speaker po natin ay Pastor Jason. Kaya wag po natin ma-miss po yung itong pagkakataon. So last Bible seminar po natin this year. Grand Bible Seminar. Kaya kahit busy po tayo sa trabaho o sa school, pero gagawa po tayo ng paraan. Unahin po natin itong gawain ng Diyos. So, yun po yung, meron po tayong target ng evangelism. Kaya, so, lahat po, mga kapatiran, sana sama-sama po dito at wag po kayo pumunta dito ng nag-isa. So, isama po natin yung mahal po natin sa buhay. So, para hindi po natin sasabihin ganitong bagay. Huli na, late na. Akala ko, bibigyan pa ako ng chance. Akala ko, bibigyan pa siya ng chance. Pero, wala na. Kaya sana po, makikita po natin yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan ng maraming kaluluwa. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong mensahe. Buksan niyo po ang aming puso at isipan
upang makakita po kami sa mga bagay na nasa langit, bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Magmula bukas, idadaos po namin ang Bible Seminar at alam po namin na itong Bible Seminar ay magiging pagkakataon para maligtas maraming naliligaw na kaluluwa. Mauna po kayong kumilos sa puso ng mga inimbitahan po namin. Lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay sama-sama sa itong dakilang gawain ng Diyos upang makakita po kami ng kaluwalhatian ng Diyos at kagalakan na nagagaling sa kaligtasan ng mga naliligaw na kaluluwa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.